Sa tagal ng pagkukulo ng aming bulalo, lahat yung mga buto, tsaka taba, tsaka laman ng baka, talagang nandun na sa sabaw. So kada higop mo, talagang malalasahan mo na beef talaga ang aming bulalo. Para ma-maintain namin yung quality of food na minana pa namin sa lolo namin. 1972, since 1972. So, third generation, galing pa sa lolo ko. Then my father, tapos ako. Same. Actually, yung kung ano yung dating lasa from sa lolo ko. Talagang minintain namin yon. Kasi yun ang hinahanap ng customer namin, yung lasa. Open po kami every day from 6 a.m. to 9 p.m. Specialty po namin ngayon ay yung aming bulalo. Pero meron po kami mga kambing at saka baboy. At meron din po kaming pinapaitan, sinanglaw, tsaka sinampalukan. Meron din kaming inihaw, mga sawsawang dugo. At meron din kami mga vegetables, beef broccoli, beef ampalaya, beef with sweet peas. Sino one, ano mga take one? Sa mga aakyat ng Baguio, kung magawi kayo sa Baguio, try nyo bisitahin ng Balahaja Kitchenette, best bulalo in town, para kayo na pong humusga kung masarap. Masarap kasi pangatlong beses na namin napunta dito. Pangatlong balik na namin dito. So talagang binabalikan namin yung bulalo nila. Yun talaga ang gusto nila kasi nababagay sa weather ng Baguio. Hindi siya yung typical na bulalo na sobrang alat. Yun yung gusto. May linamnam siya. Sumakay kaming taxi, tapos nagtanong kami kung saan yung pinaka-best na bulalo. Dito tinuro. Kasi mga customers naman na nagsasabi niyan eh. So, sila rin lang yung, kumbaga sila rin lang ang nag-proof na best bulalo daw. Yung bulalo, 11 out of 10, sobrang solid yan. Dito sa Balahaja Kitchenette, halos meron na kami lahat. Meron kaming beef, pork, goat, at fish. Bale, mostly ang capacity kasi ng isang lutuan namin is around 30 kilos. So, as you can see, mayroon kaming tatlo. So, nagko-consist siya ng 90 kilos. Ang pinapaitan namin, may two varieties, kambing at baka. Meron din kaming kilawin, kambing at baka rin. Meron din kaming half-half na kaya nila sinasabing half-half is inihaw siya, half inihaw at saka half kilawin. Isang dish siya, pero nandun na yung half inihaw at saka half kilawin. Parang one order lang siya. Kaya siya tinawag na half-half. Isa po sa pinaka-unique din na sinaserve namin dito is yung half-half.
yung half inihaw na baboy, saka kilawin. Depende po kung gusto niyo ng baka or kambing. Meron din kaming soup number 5. Ito yung kanang ari ng baka. Ito yung combination ng bat and balls. Actually, meron din kaming bat and balls. Soup number 5 is soup siya. Bat and balls is para siyang beef steak. Pero parehas lang yung part. Iba lang yung luto. Ang presyo po ng half of the baka namin is 240. Kapag ang presyo naman po ng half of kambing namin is 260. So ang price naman ng aming bulalo depende. Kung plain po is 280. Pag with vegetable po yung bulalo natin is 300. Good for 2 to 3 person na po yun. Only soup na yun. Sharing na. Ang presyo po ng aming pinapaitang baka is 240. Pag pinapaitang kambing naman is 260 rin. Ang aming sinampalukang baka naman is around 280. At ang aming sinampalukang kambing is 260. Ang aming bulalo, actually, kanyan, dinideliver yan na madaling araw. So, pagka-deliver niyan, doon na namin inuumpisa ng kanyan, pagbo-boil. So, pag order kami niyan, mga nasa 60 kilos, so halos napupuno yung aming lagayan, aming lutuan, para sa pagpapalambot ng aming baka. So after matapos after malambot na yung aming baka, at tinatanggal na namin sa lutuan para hindi siya madurog. Ang soup number 5 namin, siya. Actually sinasabay namin siya sa bulalo kasi nga parehas siyang beef. So nag-add pa rin siya ng flavor sa sabaw namin. Actually depende kasi yung proseso ng goat namin. Pag kilawin, so ang kilawin namin, iihawin muna namin yan. Yung kan. Pag sinampalukan, saka mga kaldereta, yan, talagang binuboil muna namin before cooking para lumambot yung meat. So pag nagpakulo kami, talagang kinukuha namin yung lasa talaga ng baka. Yun yung hina-highlight namin, yung lasa ng baka. So, halos wala na kaming nilalagay actually sa aming mga sabaw. Natural lang. Asin, yun na yun. No. So, yung lasa talaga, beef na beef. So, sabaw pa lang, ulam na. Ang madalas naming customers dito, mostly mga tourist din eh. Pero meron din kaming mga suki talaga na locals na. Pero pagka yung mga pumakit ng Baguio, talagang pinupuntahan nila dito. Ay inahanap nila dahil nga medyo liblib yung lugar. Hindi siya sa town. Kumbaga talagang pupuntahan mo talaga siya. Mostly mga customer namin talaga may grupo, marami rin family.
seminars, mga ganyan. Talagang makikita mo rito, punong-puno ng sasakyan. Talagang pinupuntahan talaga siya. Meron din kami mga celebrities din na kumakain dito. Pumunta na rin dito si James Yap, si Corina Sanchez, sila Paul Artabe, mga vloggers din. Meron din kaming sila Idol Moto, sila Pacboy, parokya ni Edgar. Mostly parokya ni Edgar. Talagang pag pupunta rito sa Baguio, talagang pupunta sa amin eh. Meron, ayun, may mga vloggers din, katulad ni Chef Tattoo, at marami pang iba. Pag nakita nyo, talagang ang bulalo namin, yan, non-stop ang init niyan. So, mainit-init talaga yung mga sineserve namin dito kasi nga bumabagay sa weather ng Baguio. Kapag may mga celebrities kami, nilalagay namin dyan. Then, nag-start na, yung mga customer namin, minsan, actually nung pa isa-isa lang yan. Hanggang sa dumami ng dumami. Kasi pag bumabalik sila, tinuturo rin nila yung picture nila eh. Eto ako, okay. So parang nagiging part din sila ng namin ng history namin. Kumbaga, kung paano tumatagal yung pesto namin. So, pag may mga kasama sila, talagang ituturo nila kung nandito yung mukha ko, yung picture ko. So hindi na namin tinanggal. Kumbaga, kinuntinue na lang namin na pwede silang maglagay ng picture or Then every time na punta kami sa Baguio, dinadayo namin to. Third time na namin na dito. I-recommend ko po to sa lahat ng mga kamag-anak, tropa, kaibigan, mga pupunta dito sa Baguio. Dito ako kumain. Sarap dito, solid. Kasi, siyempre, makita mo, may naka-post doon yung mga pictures ng mga celebrity. Parang gusto rin nila na kasama rin sila sa part ng Balahaja Kitchenette. So, nagiging proud din sila na at least kung saan yung mga celebrities kumakain din sila. Ganun yan. Siyempre, kailangan i-maintain mo yung standard ng luto mo na make it your own. So, dapat kung ano yung dating ginagawa mo, yun pa rin. Kasi yun ang hinahanap ng mga customer namin. Kung ano yung simula sa lolo ko hanggang sa akin, dapat yun pa rin. Hindi nagbabago. Turo ng lolo ko is lang eh. So, nung pinas on niya sa father ko, tapos sa akin, love what you do. Yung talagang put your heart on what you do. Masaya kami pag nagluluto kami. Pag may nakikita kaming nasa satisfied na customer, parang nagiging part kami sa kanila eh. Proud din kami na nagiging part kami ng Baguio experience nila. Ako si Marlon Balahaja, 46 years old. May-ari ng Balahaja Kitchenette since 1972. Dito sa Slaughterhouse Compound, Baguio City. At ito ang aking kwento. Di kasi, mostly kasi pag yung mga customer namin, pag pupunta rito, tatanong nila. Sinabi, masarap daw dito eh. Ganito, kasi kami.
So sa amin naman, ang sinasabi ko is try nyo po para kayo na po ang humusga. Ganun na lang ang sinasabi ko. So mas gusto ko yung sila yung nagsasabi sa akin na masarap nga ganito. Babalik kami next time, pupunta ulit kami dito. Ganun. Nakakagaan kasi ng feeling pag yung nasa-satisfy mo yung customer doon sa mga cravings nila. Mostly mga customer namin dito, mga bumabalik na. So, minsan, may iba silang mga kasama na, parang, kumbaga, naging kwan na nila eh. Pag umakit sila ng Baguio, talagang pupuntahan nila rito para doon sa aming mga putahe. Nung one time pumunta rito, US citizen na yata siya. So, nung mga 80s pa yata, 1980s, kumakain na siya rito. So, nung bumalik siya ng Pilipinas, talagang pinuntahan niya rito, hinahanap niya talaga to. Kasi, sabi niya, hinahanap ko talaga yung lasa nung dating Hindi naman siya na-disappoint kasi ganun pa rin ang lasa. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.